Welcome mga chong sa ating vlog. So bago tayo magsimula mga chong, nais ko lang kayong batiin lahat ng isang masayang Happy New Year! Happy New Year! Maligayang bagong taon sa ating lahat. Yes, sir! Baka naiisip nyo mga chong na bakit tayo nakabihis ngayon at bakit ang ayos ng bihis natin? May ganap ba? May pupuntahan ba ako? The answer is wala. Dito lamang tayo sa ating kwarto mga chong dahil ako ay may isang mahalagang sasabihin na ito ay napaka-importante. Mas importante pa ito sa kung ano man ang iniisip mong importante ngayon. Wow naman! Charis! At simulan na natin. Tara na mag-usap! Dito lang tayo sa loob mga chong. Wala tayong pupuntahan na iba. So, lights off. Ayan! Okay, so start na natin chong. Dahil pinapanood mo ito ngayon chong, panigurado akong may lungkot kang nararamdaman ngayon. So, hindi ko alam kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon. Siguro, hindi ganun kasaya yung New Year mo. Siguro, hindi ganun kasaya nararamdaman mo. Or siguro, hindi ganun kasaya yung salubong ng bagong taon sa'yo. Or kung masaya man yung salubong sa'yo ng bagong taon, kung masaya man yung celebration nyo, kung nag-celebrate man kayo, baka pinapanood mo ito dahil sinusuportahan mo ako. So, maraming salamat kung ganun. Yan. Pero this video, mga chong, this video is para sa mga taong hindi masyadong maganda ang salubong ng bagong taon sa kanila. Umpisahan natin sa kung bakit ka nalulungkot. Bakit ka nga ba nalulungkot? Nalulungkot ka ba dahil wala kayong handa? Nalulungkot ka ba dahil konti lang yung handa nyo? Nalulungkot ka ba dahil parang walang connection sa inyo? Hindi ganun kasaya sa inyo? Or naiinggit ka sa iba kasi yung iba masaya, nagse-celebrate, nagtatawanan, tapos sa inyo ang tahimik. Madaming reasons kung bakit tayo nalulungkot sa New Year. Nalulungkot ka ba dahil may nami-miss ka? Nalulungkot ka ba dahil may gusto kang kasama ngayong bagong taon pero hindi mo sila makasama? Kahit naman ako, nalulungkot din ako sa New Year. Kasi nga, siyempre gusto ko nagtatawanan kami. Gusto ko masaya din yung salubong namin ng bagong taon. Gusto ko marami kaming handa. Nakakaramdam din ako ng inggit, yes. Nakakaramdam ako ng inggit sa iba kasi yung iba, ibang bahay ang ingay-ingay. Tapos sa amin, wala lang. So, nakakalungkot din naman talaga kapag ganun, no? Pero alam mo, chong, ano ba talaga yung pinaka-reason? Ano ba talaga yung pinaka-reason kung bakit tayo nagse-celebrate ng New Year? Siguro tayo may iba-iba tayong reason kasi sa akin ang reason ko, nalampasan ko na naman yung isang taon. Yan, nakalampas na naman ang isang taon. Nairaos ko na naman yung isang taon. Isang taon, 365 days. Tagal nun. Ang dami kong pinagdaanan dun. Ang dami kong iyak. Ang dami kong galit. Ang dami kong stress. Ang dami kong sakit. Kasakit ako. Nasaktan ako. Na-stress ako. Sumakit puno ko. Nilagnat ako. Madami tayong pinagdadaanan mga chok. Pero umabot pa rin tayo sa bagong taon. Yan na. That's it. Yun yung rason ko kung bakit nas nangingibabaw yung saya ko kesa sa lungkot. O, konti nga yung handa namin, pero magkakasama kami. O, di ba? Sasalubungin ko pa rin ang bagong taon kasi ang bagong taon, pwede man naman yung salubungin na walang handa. Ang bagong taon, pwede mo naman yung salubungin kahit marami kang problema. Diba? Problemado ka ngayon, pero still, andi dito ka, humihinga, nanonood ng video. Malakas yung katawan mo. Nakakapanood ka pa ng video. Kung may internet kayo, may wifi kayo, may maalis kang hinihigaan. Diba? Nakakainom ka ng tubig, nakakain ka, may kanin ka, may bigas kayo. Madaming dahilan para maging masaya. Kaya, kung nalulungkot ka man ngayong New Year dahil wala kayong handa, ganun, okay lang yun. Hindi naman pabonggahan ng handa yan.
nalulungkot ka kasi sa kanila masaya tapos sa inyo hindi. Okay lang yun. Ikaw pa rin ang magdidikta kung anong mangyayari sa araw mo. Manamang problema ka pero gusto mo maging masaya ka. Kalimutan mo yung problema mo kahit isang araw lang, isang oras lang, 2 oras lang. Ngayong gabi lang. Di ba? Ikaw pa rin magdidikta niyan. Ano ka ba? Nalulungkot ka kasi may namimiss kang tao, may gusto kang makasamang tao pero hindi mo na makakasama. Kung nasa langit na siya, ginagabayan ka niya panigurado. Kung malayo ka sa pamilya mo, hindi naman yan permanente. Malay mo, next New Year, kasama mo na sila. Or next New Year, kasama mo na sila. Or baka nga this 2026, makakasama mo na sila. Diba? May problema yung pamilya nyo. Okay lang yan. Ang importante, buhay sila, humihinga sila, nakakakain sila ng maayos. Diba? Ganun. Maraming ways para maging positibo sa buhay. At kung gusto natin na mas maraming positibong bagay pa ang dumating, maging positibo tayo. Ayan. Diba nga sabi nga ni Kong TV, law of attraction. So, i-attract mo lang ng i-attract. Kung gusto mong maging maganda ang 2026 mo, i-attract mo. Think good things. Think positive. Isipin mo na magiging maganda tong 2026 mo, maraming opportunities na darating. Alam mo kasi sa buhay, kapag negatibo ka mag-isip, talo ka. Magbabagong taon na, kung gusto mong maging maganda ang bagong taon mo, maging positibo ka sa buhay. Maging positibo yung pananaw mo. Gawin mong positive yung mga nakikita mong bagay-bagay. Kung may negative man na dumaan, isipin mo, hindi naman permanente yun. Pangit yung araw mo ngayon, hindi naman ibig sabihin nun na pangit din yung araw mo bukas. Hindi rin naman mangyayaring pangit din yung araw mo ng buong linggo. So kahit maging buwan pa yan, para hindi yan panghabang buhay. Hindi yan araw-araw mangyayari. Isipin mo, masaya ka. Yung saya na yun, permanente ba? Di ba hindi? Ganon din yung lungkot. Kung malungkot ka, malay mo bukas, masaya ka na. O kung masaya ka ngayon, malay mo mamaya, malungkot ka na. O diba? Salit-salit lang yan, magkakampal yan. Hindi mo yan mababago. Meron talaga, darating talaga yung araw na malungkot ka, darating yung araw na susuko ka na. Pero darating din yung araw na ayan na naman yung energy mo, magli-lift up na naman, tapos lalaban ka na ulit. Darating yung araw na masaya ka na, tapos magiging proud ka sa sarili mo, ma-appreciate mo yung sarili mo, ma-appreciate mo yung mga ginagawa mo sa buhay. Tapos ayun, mas kaganda na yung New Year mo. Mas kaganda na yung 2026 mo. Kaya, kung may problema ka ngayong New Year, kung malungkot ka ngayong New Year, isipin mo kung bakit mo sinasalubong ang bagong taon. Dahil ba ito sa pabonggahan ng handa? Dahil ba ito sa palakasan ng tawa? O baka naman nagpapasalamat ka kasi nga nalampasan mo na naman ang isang taon na challenge sa buhay mo. Yung dahil hanggang ngayon nanonood ka pa rin sa video na ito, gusto ko na sabihin sa'yo na magiging masaya ka. Gusto ko na sabihin sa'yo na mas mag-i-improve ka, mas mag-grow ka, at hindi lang this 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, di ba? I-attract natin yan, chong. Maging positibo tayo sa buhay. At lagi nating tandaan na ang lungkot ay hindi permanente. Ang saya ay hindi rin permanente. Pero may choice tayo kung alin dun sa dalawa ang pipiliin natin. At alin sa dalawa ang mas patatakbuhin natin sa buhay natin. Gusto mo bang maging malungkot na lang sa buong taon? O gusto mong maging masaya? Choice mo yan. Ikaw ang mamimili. Sabi nga sa Pipitungan na Loto, di ba? Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. Ikaw ang may hawak niyan. So, chong, piliin mong maging positibo sa buhay. Mag-focus ka pa rin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Mag-focus ka pa rin sa mga magagandang bagay na paparating sa buhay mo. At mag-focus ka sa mga magagandang bagay na nasa harapan mo na. Focus ka. Wow! Focus. Mag-focus ka sa mga positibong bagay. Ayun! So hanggang dito na lang, chong. Paalam!